Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is July 18, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Teamwork Computer Center sa may Laon-Laan, Barangay 518, Santa Cruz, Manila, ay Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Gloria Galeria Suite, sa may Pinubal Street, Barangay 469, Sampaloc, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya ulit po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sa kasakali po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private manyana, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya po. Nakuha po natin. Hindi ito nobela o diary. Ito ay pinasiyahan ng Diyos. Imagine that, ang mismong isip ng Diyos na isulat para mabasa at maintindihan po natin. Kaya masasabi natin ang Biblia ay kombinasyon ng tinig ng Diyos at panulat ng tao. Pero sa dulo, ito'y tunay na salita ng Diyos. Bawat pahina ng talata ay may dalang buhay. Passenger is sharing the location. In 50 meters, turn left onto Crane Street. Oo kaibigan, nakaka-amaze din isipin kung paano ito nabuo. 66 na flat na isulat sa loob ng 1,500 years across 3 continents, Asia, Europe, and Africa, in 3 languages like In 100 meters, turn left, then in 90 meters, you will arrive at your by more destination. than 40 writers from different walks of life. May mga kings, may mga shepherd, may mga prophets, doktor, fishermen, at kahit tax collector. Pero kaibigan ko, kahit iba-iba sila, iisa lang ang central theme, ang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Maybe In 40 meters, inisip mo turn rin, left. can I really trust the Bible? Hindi ba parang kulang o baka may stories na hindi tugma sa history? Di ba magandang questions po ito? Dito makikita natin kung bakit ang Biblia is not just an ordinary book. Una, kaibigan ko, fulfilled prophecies. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa dito tungkol sa Babylon. Sa Isaiah chapter 13 verses 19 You have arrived at your at ganun destination. din po sa Jeremiah chapter 51 verse 27. Inulaan na babagsak ang lungsod, hindi na muling matitirahan. Yes, history prove it. Ganun din po sa Sodom at Nineveh. Hindi lang Bible stories, kundi talaga na totoong places confirmed by history. Pangalawa, kaibigan, yung signs sa Job chapter 26 verse 7 ay sulat po ito, i-hang the earth upon nothing. Yes, sa ancient times, mahirap po nating paniwalaan dahil akala nila may haligi ang mundo. Pero ngayon, alam nating nakalutang ang mundo sa kalawakan. That's the Bible being way ahead of its time. Solid ang evidences, mga kaibigan ko. Fulfilled prophecies, historical accuracy, even science. Pero higit sa lahat, ang purpose ng Biblia is not just to inform your mind, but what? To transform your life. Ang tanong sa atin ngayon, ano ba ang
purpose ng Bible? Bakit kailangan mo po Head basahin northeast ito? on Lane Street, Mga then in kaibigan 50 ko, meters, sabi turn ni right Jesus onto sa Instruction Street. Juan chapter 5 verse 39, saligsigin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Turn right onto Instruction Street. At pakinggan natin ang sinabi ni Juan Turn sa right onto chapter Instruction 6 Street. verse 35. Ano po ang sabi? Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. In 100 meters, turn right onto Appleton Street. Yung hunger na hindi kayang isatisfy ng kahit ano dito sa mundo. Kay Jesus lang talaga matatagpuan. Yes, kaibigan ko. Let's be real. Ilang beses na ba tayo naghahanap ng kasiyahan sa gadgets, recognition, In 40 or meters, turn right. relationship? Totoo, may saya pero temporary lang. After a hype, may kulang pa rin. Dahil si Jesus mismo ang nagsasabi, kung lalapit ka sa akin, hindi ka magugutom. Hindi ibig sabihin, Continue straight at this mawawala traffic lahat light. ng problema. Pero kung meron kang assurance at kasagutan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na parang may kulang kahit anong gawin mo, kahit gaano ka Continue for 1 kilometer, then turn left onto Padre Noval baka Street. ito yung sagot, kaibigan. Hindi mo ba talaga natitikman ang tinapay ng buhay? O kaibigan, sa 1 chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ibig kong sabihin, kung siya ang daan, hindi ka maliligaw. Kung siya ang katotohanan, siya lang ang matibay na batayan sa gitna ng fake news sa mundo. At kung siya ang buhay, siya ang tunay na source of living word. Kaya kung may nararamdaman kang kulang, kaibigan, si Jesus mismo ang kailangan. The more you open the Bible, the more makikilala mo siya. At habang nakikita mo siya, unti-unting napapalitan ang emptiness ng joy, peace, at direction. Oo, kaibigan ko, at kapag tunay mong nakilala si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, may mga bunga na natural na lalabas. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan ko, ano ang bunga ng pagkakilala natin kay Jesus sa kanyang salita? Una, kaibigan ko, ang kaligtasan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula sa pagkasanggol ay Continue inyong straight at the first nalalaman traffic ang mga light. banal na Then, in kasulatan 400 na meters, turn left. makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Oo, kaibigan, ang Biblia ang nagbubukas ng isip natin para makita na hindi sapat ang sarili efforts. Kundi si Jesus lang ang daan sa kapatawaran at bagong buhay natin. Ikalawa, kaibigan ko, pamumuhay sa katuwiran. Oo, sabi sa ikalawang Timoteo chapter 3 verses 16 to 17, ang lahat na mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay papapakinabangan upang ang tao ng Diyos ay magiging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi lang ito listahan ng tama o mali. Binabago ng Biblia ang mindset
at lifestyle natin. Tinituwid tayo kapag nagkakamali. Tinitrain tayo para mamuhay sa kabutihan araw-araw. Kaya kung totoo ang relasyon mo kay Jesus, makikita ito sa transformation ng buhay mo. Hindi lang sa sinasabi mo, kundi sa paraan ng pagbubuhay mo. O kaibigan, ang Biblia ay hindi lamang isang aklat na binabasa, kundi isang gabay na dapat po nating ikasabuhayan. At sa pamagitan nito, magiging malinaw In na ang 300 meters, turn left onto pananampalataya Padre ay Noval hindi Street. lamang isang theory, kundi isang buhay na nakasentro kay Kristo. Ang ikatlong bunga ng pagkakilala kay Jesus, ay tunay na kasiyahan at matibay na pag-asa. Ano ang sabi sa Roma chapter 15 verse 4? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay isinulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. In 90 meters, Oo, turn left. habang binabasa natin ang Biblia, hindi lang ito kwento, kundi kwento ng pag-asa. Tingnan po natin si Jose, si David, si Daniel, at si Esther, sa lahat ng kanilang laban at crisis, nandun po ang Diyos. Kaya sa stress, sa heartbreak, o kaya sa struggle sa po natin ngayon, meron po tayong katiyakan. In Hindi 300 meters, tayo you will arrive at your nag-iisa. destination. Amen? Ang ikapat na bunga ang kasaganaan. Ang sabi sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, sa gayon giginawa ka at magtatagumpay. Kaibigan, ang kasaganaan dito ay higit pa sa pera o material things. Ito'y wellness at success na galing sa Diyos. Kapayapaan sa puso natin, kalusugan or healthy na relasyon, growth in faith, at kalakasan sa ating pong pang-araw-araw. Hindi nito sinasabi na yayaman ka agad, kundi bibigyan ka ng Diyos ng patnubay at karunungan para sa tunay na tagumpay. Tulad po ni Jose sa Lumang Tipan, kahit tumahan sa betrayan at tulungan, kumapit siya sa Diyos. At sa huli, ginawa Ito, ma'am. siyang instrumento ng kaligtasan ng marami. Kaibigan, ang tunay na kasaganaan, hindi nasusukat ng pera, kundi ng joy, ng peace, at katuparan ng layunin ng Diyos. Kaibigan, napakapalad po ngayon. Bakit? Ito. Ayon po sa Apokalipsis chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng bulan at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kung mapapansin natin, hindi lang basta sinabi ng Diyos na maganda ang magbasa ng kanyang salita. Ang ginamit na salita ay mapalad. Ang salitang mapalad ay ang ibig sabihin pinagpala, masaya, at may katiyakan ng biyaya mula sa Diyos. Kaibigan ko, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, Ayan, sunod drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna tayo. Samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. pero hindi ho dito Paalam po. natapos.